Sa itaas na bahagi, sa baryo ng Barangay Jahat, matatagpuan ang munting tahanan ng isang 15 anyos na dalagita. Laging nasa bahay at hindi makalabas na para bang pinagkaitan ng kalayaan. Siya si Mina, isang batang nakararanas ng kapansanan sa paa na tinatawag na clubfoot. Dahil sa pagnanais na maging normal na bata katulad ng kanyang mga kalaro, ay ninais ni Mina na maglaro ng tinikling. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay ito pala ang magiging bangungot niya sa araw-araw. Nung paa mo, inborn siya, tapos, paano na nangyari kung bakit siya ganyan, paano nangyari? Naglaro po ako ng tinikling, tapos nagkamali po ako ng talon. Ito mo yung mga naging naranasan mo nung bago naging ganyan yung sinapit ng paa mo, tapos yung ngayon na, kung gaano kahirap para sa yung mga napagdaanan mo. Hindi pa po ako ganito, di pa po ako naiyang fan. Lumabas, tapos yung naganto na po ako, nayana po ako lumabas, baka pumabuli ako. 10 taong gulang siya nang mangyari ang insidente na iyon. At hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang sakit na kahapon. Para kay Mina, isang napakalaking dagok sa pamilya ng kanyang kapansanan dahil sa kawalan niya ng kakayahang maglahad. Nasira na rin ang kanyang saklay na gawa sa kahoy. At ang saklay niyang mayroon siya ngayon ay hindi naman niya maabot. Kung kaya't ang pinakamainam na paraan na naisip ng kanyang mga magulang ay ipasan na lamang siya tuwing kailangan niyang bumaba. Ang kapansanan na nararanasan ni Mina ay ang clubfoot. Ayon sa artikulo ng Cleveland Clinic, ang clubfoot ay isang congenital disease na kung saan ay mula ng kanyang pagkasilang ay naroroon na ang kondisyon, kung saan ang paa ng isang sanggol ay bumabaling papasok. Hindi ito nawawala agad. Ngunit sa maagang paggamot, ang mga bata ay nakakaranas ng magandang resulta. Ngunit sa sitwasyon na natatamasan ni Mina, ang kanyang kapansanan ay hindi agad-agarang nalutasan sa kadahilan ng kanilang kakulangan sa pinansyal. Paano yung dati nung yung nangyari yung aksidente niyo? Paano ka pumapasok nun? Sinasabi ko ako ni mama. Pababa? Doon pa ba kayo nun? Pababa? Yung doon pa po kami sa taas, nagsasaklay po ako. Saan nga yung saklay mo? Pinagawa po ni mama sa baba. Sa 5 taon na yun, napagamot mo? Napagamot po, tapos na-operahan po ako. Nung napagamot, nagkaroon ba ng improvement? Medyo po. Tapos nabakalan po siya, ay natanggalan po siya ng tornilyo. Tapos hindi na ayos na? Opo. Kasi mahal na, no? Hindi na ayos. Republic Act No. 7277, also known as the Magna Carta for Disabled Persons, aimed to enhance the welfare and rights of persons with disabilities in the Philippines. It establishes their rights to education, employment, and accessibility among other provisions. Of Republic Act No. 9442, which amends RA 7277, provide detailed guidelines on how this right should be enforced. RA 9442 strengthens protections against discrimination, mandates accessibility in public places, and ensures equal opportunities for persons with disabilities in various sectors. Together, these laws promote inclusion and safeguard the rights of individuals with disability.
Disability Prevalence Survey or NDPS showed that in 2016, around 12% of Filipinos aged 15 and older experienced severe disability. Almost 1 in every 2, or 47%, experienced moderate disability, while 23% with mild disability. Almost 1/5 or 19% experienced no disability. In this survey, the disability prevalence rate corresponds to the percentage of persons of females than males experience severe disability, 15% and 9% respectively. Those who experience moderate disability level were also higher for females at 49% than males at 45%. For mild disability, about 25% of males while 20% of females experience it. Minsan po, sana gumaling na po ako ngayon. Sana po makalakad na ako. Kasi mahirap na. Mahirapan ka na. Sinisisi mo ba yung sarili mo? Wala kayo na. Medyo po. Bakit naman sinisisi mo yung sarili mo? Bakit naman sinisisi mo yung sarili mo? Kasi po minsan, sana din na lang po ako naglaro para nakakalakad pa rin po ako hanggang ngayon. Pag sinisisi mo ba yung sarili mo, sinasaktan mo yung sarili mo? Dati po, pero ngayon hindi na po. Ano yung mga ginagawa mo sa sarili mo? Naglalas-las po ako. Nilalas-las mo yung sarili mo? Bakit? Kasi, nafe-feel mo ba na pabigat mo, gano'n? Opo. Ano yung nafe-feel mo? Ano yung sinasabi mo sa sarili mo kapag nafe-feel mo yun? Opo, kasi po minsan nagagalit pa sa akin sila ate. Bakit? Hindi ko alam. Na naman po akong ginagawa, pero nakagalit pa sila minsan sa akin. Kaya po yun, minsan pa nasasaktan ko yung sarili ko. Tumutulong ka ba sa gawain-gawain mo? Opo. Ako po yung minsan yung nag-iindaw. Nakapatagsa sa akin. So, ikaw nagsain ngayon. Sila ate po. Kasi andito sila. Minsan ba napagbubuntunan ka ng galit dahil yun sa Opo. kalagayan mo? Na parang may nasasabi ba yung ibang nasasakit na salita sa'yo? Ano yung mga nasasabi nila sa'yo? Minsan po, pag nag-away po kami natin, sinasabay na po sana mamatay na lang ako. Okay. Kasi, Hindi ko po alam. Tapos pag-uwi po siya galing school, lagi siyang galit sa akin, gano'n. Minsan lang po siyang mabait pag umuwi. kapag ba sinasabi nila sa'yo yun, ano yung mga nararamdaman mo? Sana po, nangyari na lang yun. Bakit naman? Bakit mo naman iniisip yun? Kasi gano'n naman po sila lagi sa akin. Di ba nag-aaral ka? Ano yung nagiging motivation mo na para ipagpatuloy pa rin yung pag-aaral kahit na kahit sa nararanasan mo? Para po matupad ko po yung pangarap kong maging nurse. Pag natapos ko po yung papasok din po ako sa regular. Regular class na, grade 11 ng pag. Papa. Sasabi, bakit nurse ang gusto mo? Kasi po para po makatulong sa may ibang may kapansanan. Ganun po. Gusto mong gusto mo sila ding tulungan? Opo. Kaya ko sa mga kabataan, tapos sa mga kagaya ko na wag silang
mawalan ng pag-asa. Tapos gawing motibo yung kapansanan nila. Tapos ang ilang araw ng aming interview, ay muli naming dinalaw si Mina. Bitbit ang aming munting sorpresa. Kahit sa kakaunting tulong, ay napangiti namin siya. Maraming salamat, Mina. Maraming mga tao ang nabubuhay sa mundo na hindi marunong magpahalaga ng buhay at pag-aaral. Ngunit ikaw, Mina, labis kaming humahanga sa determinasyon mong magpatuloy sa gitna ng nararanasan mong pagsubok sa buhay. Sabi nga ni Ma'am Donna, you are more than just your body. Ang dignidad mo ay hindi nababawasan anumang antas at anyo ng iyong pisikal na katawan.